Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Morning po. Good morning. Meron pong isang Facebook post ako nakita nitong mga nagdaang araw na naglalaman ng maraming katanungan tungkol sa pagkakaiba ng attitude o behavior natin mga tao, particular bilang isang Kristiyano. Tuwing Sunday o may gawaing simbahan at tuwing pangkaraniwang araw, laging magkaiba. Hindi siya consistent, kumbaga. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo yung mga tanong na ito. Pero paalala, bago ko po ibahagi, trigger warning. May trigger warning tayo. Maaaring magtunog, nagpaparinig ako sa inyo. Kung mukhang nanggagaslight. Ano niyo yung nanggagaslight? Yung mga statement na parang mag-guilty ka, makaramdam ka ng guilt, no? Pero hindi ito ang intention ko, mga kapatid. Ayaw ko rin yung mga bagay na yun. Hindi ito yung intention ko kaya ko ibabahagi ito. Ito ay para sa ating lahat na mag-isip, mag-reflect, magmuni-muni, o kilatisin ang ating mga sarili. No? Kilatisin natin, tanungin natin, kamusta ba ang aking pananampalataya at paglilingkod? Kamusta ba ang relasyon ko sa Diyos? No? Kaya ang aking payo, mga kapatid, lawakan ang pag-iisip. Kung tamaan, huwag magagalit. Bagkus maging tapat at buong puso akuin ang mga bagay na dapat baguhin sa sarili. Okay, ito na mga kapatid. Ito yung ilan sa mga tanong doon sa post na yun. Una, bakit daw kung sino pa ang nakatira malapit sa bahay-sambahan, sila pa ang madalas mali? Pangalawa, okay magalit ha? Nakita ko lang tong post na to, hindi pa sa akin. Bakit kapag sa trabaho at eskwelahan, laging maaga pumasok, pero bakit pagdating sa pagsamba, ayos lang kahit sobrang late? Hindi ito para sa particular na tao. Ha? Lahat tayo ay kailangan magproseso ng mga tanong na ito. Pangatlo, bakit sa dinami-dami ng upuan sa harapan, laging ang gustong upuan ay sa likuran? Buti pa nga yung aso dito sa harapan. Lagi na sabi. Pang-apat, bakit kapag manunood ng pelikula, kahit sobrang tagal, bitin na bitin pa? Pero kapag sa pakikinig ng pangangaral, init na. Nakaka-relate ba ang lahat? Ito pang susunod. Bakit kapag linggo, napakaraming sumasakit? Pero pagdating ng Lunes, magaling na ulit. Ewan ko sa iba. Pero yung iba, ibang karanasan naman. Tuwing Lunes nagkakasakit kasi pasokan na naman daw. Susunod, bakit kapag may luho para sa sarili, may pambili? Pero bakit tuwing pagkakaloob at pag-iikap po, gipit na gipit? Susunod, bakit kahit sa kalokohan magaling mag-aya, pero sa pag-aaya ng tao sa iglesia ay laging naliliya? Daming tinamaan ba? Marami bang tinamaan? Tapos kung may tinamaan, Lahat naman sinabi mo, Pastor, totoo ka na. lahat ba? Huwag kayong mag-alala, kahit ako tinamaan. Hindi naman sa alam si Jay.
Facebook kasi. Kung tinamaan kayo, pasensya na. Sa totoo lang tayo, mga kapatid. Sabi nga nila, trabaho lang. Walang personalan. Bilang inyong pastor, tungkulin ko na magpaalala. Di ba? Maging ako man ay tinamaan din. Masakit at nakakalungkot lang na isipin na we make ourselves and other things as priorities sa ating buhay. Pero hindi kailanman natin nagiging priority ang Diyos. Madalas, hindi lang natin napapansin. Kala natin, hindi, priority ko siguro. Pero, pansinin nyo, yung buhay nyo, pag Sunday, kung kayo ay madalas naman nagsisimba, at yung weekdays nyo, nasaan ang Diyos sa inyong buhay pag weekdays? Gaano nyo kadalas naaalala ang Diyos sa buong isang linggo? Yun yung malaking katanungan sa ating mga Kristiyano. Kaya minsan nagtataka yung iba eh. Yung Pilipinas daw ang only Christian country, at least in Southeast Asia. Kasi majority ng ating population, mga Kristiyano. Pero Pilipinas din ang nangunguna pagdating sa corruption. Pilipinas din ang nangunguna pagdating sa kahirapan sa buhay. Pilipinas nga rin minsan ang nangunguna pagdating sa mga kalokohan sa social media. At hindi natin pwedeng sabihin na yung mga bagay na to, hiwalay sa ating pananampalataya. Kasi extension niya ng ating pananampalataya, mga kapatid. Madalas hindi lang natin napapansin. No? Pero, ang katotohanan, kaya ganun yung realidad ng ating bansa ngayon, ng ating bayan. Because we make God and our spiritual aspect less priority in our life. Sabi nila yung mga Pilipino daw, religyoso. Totoo yun. Pero gaano kalalim? Gaano kababaw? Paano siya nagbibigay epekto sa ating buhay, sa ating pamayanan? Paano siya nagkakaroon ng saysay? Yung iba nga, alam ko, naniniwala ako, yung ibang mga tao, umaalis sa iglesia. Hindi dahil wala na silang priority sa Diyos o yung kanilang spiritual aspect ay hindi na mahalaga sa kanila. Pero nakikita nila kasi minsan walang saysay. Hindi nila nakikita yung connection ng kanilang ginagawa sa simbahan na ginagawa sa buhay. Minsan nga, disconnect pa. Yun yung malaking hamon sa ating mga kapatid. Alam ko naman yung iba sa inyo, may mga valid reasons kung bakit nakakaligtaan o hindi nakakatugon minsan sa mga gawain ng ministeryo ng simbahan. Of course, maraming factors or layers na nakaka-apekto sa ating buhay ngayon na nagtutulak sa atin para i-prioritize ang ibang bagay at hindi na pahalagahan pa ang para sa ating spiritual aspeto. In our globalized and commercialized world, pinipressure tayo lagi na i-take for granted yung ating spiritual life dahil napakalaking hamon ang kinakaharap natin para punuan ang ating mga physical needs. Alam nyo, minsan yung mga tao, gustuhin man nilang magsimba, makapagpahinga saglit sa kanilang buhay, hindi nila magawa eh. Kasi kailangan nilang magtrabaho. Yung mga taxi driver, yung mga jeepney driver, yung mga arawang sahod na umaasa lang sa arawang kita nila, at yung arawang kita nila ay sakto lang sa isang araw na pangangailangan nila, hindi nila kayang
baliwalain yung mga bagay na yun para i-priority pa yung kanilang spiritual need. Kasi pag umabsent sila o hindi sila gumampan ng kanilang hanap buhay sa isang araw, gutom ang hahabulin nila. And that is valid. Pero meron sa atin, kaya naman eh. Kaya naman sana. Meron namang kakayanan. Hindi naman ganun yung kalagayan sa buhay. Hindi ganun na sobrang nahihirapan. Pero binabaliwala pa rin. No? Kung kaya namang isabay yung sa other priorities ang spiritual aspect ng ating buhay, bakit hindi natin gawin? O gawan man lang natin ng paraan para matugunan. Tandaan natin mga kapatid na kung paano ang ating pisikal at mga bagay para dito ay mahalaga, ganon din ang ating spiritual at lahat ng mga bagay para dito mahalaga. Magkasama lagi yun at hindi natin pwedeng baliwalain ang isa sa isa. Pero wala ng spiritual, paano yung ating magiging batayan ng ating buhay? Yung ating moralidad at yung pagtanaw natin sa ating kalagayan sa buhay. Ano yung magiging direksyon natin? No? Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Sapagkat yung mga ganitong nating attitude ay refleksyon ng ating relasyon sa Diyos at sa pagbibigay halaga natin sa buhay na binigay niya para sa atin. Sa ating pagdiriwang ng stewardship month, dapat nating alalahanin ito mga kapatid. Isa sa pinaka-importante nating dapat malaman at laging alalahanin bilang mga katiwala ng Diyos ng ating buhay ng isang nilikha na Kanyang ibinigay sa atin. Dapat nating malaman at laging alalahanin na ang lahat na mayroon tayo sa ating pamilya at ang lahat ng ating tinatangkilik at tinatamasa ay mula sa Diyos na ating manilikha. Kaya kung meron kayong trabaho, magpasalamat kayo sa Diyos. Kung meron kayong kakayanan para magtrabaho, may lakas kayo para kumita at magkaroon ng pangangailangan o kakayanan na makabili ng inyong pangangailangan, magpasalamat kayo sa Diyos. At huwag niyong iisipin na ang lahat ng yun ay nakamit niyo sa inyong sariling kakayanan lamang. Lagi niyong alalahanin na ang lahat ng iyon ay dahil sa Diyos at mula sa Diyos. Kaya nga, napakahalagang paalala yung binigay ng Diyos sa mga Israelita. Nung ibinibigay niya yung kautusan, yung 10 utos sa mga Israelita, pinapaalala sa kanila na kailangan yung maunawaan ang lahat ng ito. At kailangan yung makita ang inyong buhay na laging nakasandal sa Diyos sapagkat ang lahat ng iyon ay mula sa Diyos. Ang inyong buhay at lahat ng material na inyong tinatamasa, tinatangkilik bilang pagpapala ay mula sa Diyos. Kaya nga sa Deuteronomy 10:12-14, pinaalala sa Israel, ano ba ang nais ng Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang niyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan.
Kita niyo? Yung pagtupad pala ng ating mga tuntunin bilang mga mananampalataya ay para rin sa ating kabutihan. Hindi tayo nagpupuri sa Diyos o sumusunod sa Kanyang utos kasi nai-insecure siya. Kapag mas priority natin ang ibang bagay kaysa sa Kanya. Hindi. Iyon ay para sa ating kabutihan. Yung sinabi niya. Ang sinabi pa doon, ang pinakamataas na langit, ang daigdig at ang lahat ng narito ay kayaw. Ipinapaalala sa atin na ang lahat sa ating buhay, maging yung buhay natin, yung ating sariling buhay, ay galing kayaw. Galing sa Diyos. Minsan, nagdadamot tayo sa Diyos na para bang inaagaw sa ating lahat. Pero hindi natin nalalaman, ang lahat ng yun, hiram lang natin sa Diyos. Naalala ko nga yung kanta ni Nanay Dina, no? Hiram sa Diyos. Hiram sa Diyos, ang aking buhay. Diba? Totoo yun, mga kapatid. Isipin nyo kung wala na kayong lakas. Bawiin kaya ng Diyos ang inyong lakas. Bawiin kaya ng Diyos ang inyong kakayanan na ginagamit nyo para gawin nyo yung mga bagay na ginagawa nyo sa pang-araw-araw na buhay. Pero sana hindi yun yung maging paraan sa inyo para maipaalala sa inyo na meron palang Diyos. Sana hindi yun ang maging paraan. Sana maging paalala na sa atin ito na meron tayong Diyos. At dapat lahat ng ating ginagawa at tinatangkilik ay ipagsulit natin sa Diyos. Huwag natin ipagdamot ang lahat sa Kanya. Bagkus matutunan natin ipagpasalamat ang mga bagay na ito. Pagyamanin. At kung may pagkakataon, gamitin natin para sa ikakalwalhati ng Kanyang pangalan. Kahit yung ating buhay, yung ating katawan, mga kapatid. Minsan hindi natin napapansin yung ating pagtangkilik sa mga ibang bagay na nakakasira ng ating pagkatao. Yung sinasabi nila na immoralidad. Maaari palang isang paraan natin na ipakita sa Diyos na less priority natin siya kesa sa lahat ng bagay. Tandaan natin yung paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Yung sinabi niya, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Gamitin natin yung bawat kakayanan, yung bawat bahagi ng ating katawan na maging kapurihan sa Diyos. Huwag natin gamitin para gumawa pa ng masama. O tangkilingin natin yung mga gawa ng mas kasamaan. Gamitin natin ito para makatugon sa pangangailangan ng ating iglesia, ng ministeryo ng Diyos, at para paglingkuran ang ating kapwa. Bilang sa stewardship man, mga kapatid, tandaan natin na bilang mga katiwala ng Diyos, dapat nating alalahanin, laging isa-isip, na lahat ng meron tayo sa ating buhay ay mula sa Diyos. Hirap sa Diyos. At ipagsusulit natin sa Diyos. Ano bang paraan na ating ginawa para tangkilikin o gamitin yung mga bagay na ito na hiram natin sa Diyos? Ipagsusulit natin sa Diyos.
Kung ito ba ay ginamit mo para sa kabutihan at para sa ikalalago ng kanyang kaharian. Sana hindi natin kalimutan na mayroong Diyos na nagpahirap sa atin ng buhay at ng lahat ng pagpapalang ating ginatamasa at tinatangkilik. Mapagpalang umaga po sa ating lahat.